Hello! Isa na namang magandang hapon sa ating lahat. Welcome to DepEd Itulay online tutorial para sa Araling Panlipunan 10. Muli, ako ay nagbabalik pagkatapos ng ilang linggong pagpapahinga at ngayong hapon, nais ko muling simulan ang ating online tutorial sa pamamagitan ng pagpapakilala ng aking sarili. Muli, ako si Tutor Leah mula sa Olongapo City National High School, Schools Division Office of Olongapo City. Binabati ko ang ating mga taga-subaybay, ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang panig ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hello kay Kiana, kay Precious, kay Sailin, ay kay Heart Contreras. Alright. Ngayong hapon, para sa ARPAN 10, tayo ay dadako sa Quarter 2, Week 2, na may nilalaman na mga paksa hinggil sa anyo ng globalisasyon. So sa pagkakataong ito, sana katabi na natin ang ating self-learning module, ang ating mga panulat, ballpen o lapis, ang ating sagutang papel, ganun din ang ating mga quiz notebooks. Okay. Para sa ating most essential learning competency ngayong linggo, narito ito ay ang nasusuri ang dahilan, dimension at epekto ng globalisasyon. Ang mga layunin ay binubuo ng naipaliliwanag ang konsepto at perspektibo ng globalisasyon, natutukoy ang mga anyo at dimensyon ng globalisasyon, nariyan din ang nababalangkas ang mga salik sa pag-usbong ng globalisasyon, naiisa-isa ang mga dahilan at epekto ng globalisasyon, maging ang pagpapahalaga sa iba't ibang tugon sa pagharap sa globalisasyon. Okay, simulan na natin ang ating gawain ngayong hapon sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na katanungan. Narito ang ating panuto, mga online tuties. Okay, unawain ang tanong at ibigay ang wastong kasagutan. Ilalagay lang ninyo ang inyong kasagutan sa ating chat box. Ayan. So, batay sa kasunod na diagram, ano ang ipinapahiwatig nito? Okay. A. Magkakaugnay ang ekonomiya, politika, at sosyo-kultural sa pamumuhay ng tao. B. Saklaw ng globalisasyon ang aspektong economical, political at kultural. Letter C. Globalisasyon ang sentro ng pamumuhay ng tao. At letter D. Globalisasyon ang susi sa suliranin ng lipunan. Habang naghihintay tayo ng mga kasagutan mula sa ating mga online learners or tuties, binabati muna natin si Omana Joanna mula sa Santa Lucia National High School. Ganon din si Hector Baloria. Okay, nagbabalik si Rainiel Manabat. Ang sagot niya ay A. Ganon din si Jesseline naman ay letter C. Si Jenaline ay letter A. Kiana A. Okay. So, subukan nating alamin ano nga ba ang wastong kasagutan dito. Okay, hinihintay natin ang wastong kasagutan. Okay, it's letter B. Saklaw ng globalisasyon ang aspektong economical, political at kultural. Kung ating aaralin ang diagram, makikita natin na sila ay pinagdudugtong or kalakip ng sentrong salita na globalisasyon ang tatlo pang bilog or circles, no, na kumakatawan sa socio-cultural, economical at political. Sa mga nakasagot ng letter B, good job. Sa mga hindi nakasagot, it's okay. Alright, patuloy tayo. Okay, narito ang diagram na nagpapakita ng ESP. Ano ang ESP? Ito ang iba't ibang anyo ng globalisasyon na kung saan ipinapakita dito na ito ay sumasaklaw sa ekonomiko, sumasaklaw rin ito sa socio-cultural or technological, ganun din sinasaklaw ng globalisasyon ang tinatawag nating political. Muli, nariyan ang ESP. Okay. So, pag tinasabi nating globalisasyong ekonomiko, ano kayang salita sa tingin nyo ang higit na may kaugnayan kapag narinig ninyo ang terminolohiyang ekonomiko? Lagay natin ang ating kasagutan sa ating chat box. Okay, magandang hapon din sa iyo, Jenaline Sapite. Alright, no? So, yan. Okay.
Kaya habang naghihintay tayo ng mga kasagutan, sinasabi na ang globalisasyong ekonomiko ay sentro sa isyung globalisasyon na kung saan ang ekonomiya ay umiinog sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo. Kaya lagi nating tatandaan na kapag ekonomiko ang ating, okay, tama si Rainiel, ekonomiya, kapag globalisasyong ekonomiko, ito ay tumutukoy sa kung paano dumadaloy ang iba't ibang serbisyo at produkto mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tatandaan din natin na sa aspeto ng globalisasyong ekonomiko, meron tayong tinatawag na transnational companies or TNCs. Ito yung tumutukoy sa mga kumpanya o negosyong nagtatatag ng pasilidad sa ibang bansa. Ang kanilang serbisyong ipinagbibili ay batay sa pangangailangang lokal. Okay, tama din si Saigel Lakay and okay, tama sila ng sagot, ekonomiya. Okay, so ang transnational companies ay ito yung mga kumpanya na kadalasang may iba't ibang mga opisina or operasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Pero wala silang tinatawag na home country. Kung kaya't nagkakaroon sila ng sariling desisyon, sariling kakayahan na magpasya upang tugunan ang pangangailangang lokal ng kanilang bansang pinagsisilbihan. Okay? Okay, halimbawa diyan, nandiyan ang Shell, okay, nandiyan ang GlaxoSmithKline, pharmaceutical yon. So, yun ay mga halimbawa ng transnational companies or TNCs. Pwede rin natin ipasok diyan ang ating tinatawag na multinational companies. Kung kanina may TNC, ngayon naman may multinational companies. Ito yung pangkalahatang katawagan na tumutukoy sa mga mamumuhunang kumpanya sa ibang bansa, ngunit ang mga produkto o serbisyong ipinagbibili ay hindi nakabatay sa pangangailangang lokal ng pamilihan. Halimbawa, kung kanina aking tinalakay ang transnational, ang multinational, ang kaibahan niya kanina sa transnational, ito ay may iba't ibang operasyon din sa iba't ibang panig ng daigdig. Subalit, ngunit datapwat, pero sila ay may home country. Kung kaya't may mga pagkakataon na hindi nakabatay sa pangangailangang lokal ang kanilang ino-offer sa pamilihan. Ilan sa pangunahing halimbawa ng multinational companies ang McDonald's at ang Starbucks. Alright, so magandang hapon sa ating mga online cuties mula sa iba't ibang paaralan sa panig ng mundo. Nakakatuwa na kayo ay nakikiisa sa ating online tutorial para sa ARPAN 10. Okay, so lahat ng uri or anyo ng globalisasyon ay may implikasyon. Ano kaya ang salita na sa tingin niyong pwede niyong ipalit or ihalili sa salitang implikasyon? Kaya habang naghihintay tayo ng sagot, happy watching kay Ashley Tolentino, ganun din kay Sheila Rose Perino. Okay. Okay. Kapag sinabi nating implikasyon, yan yung epekto or maaaring maidulot ng mga iba't ibang anyo ng globalisasyon. Una na nga riyan yung ekonomiya. Number one, ang pagdami ng mga produkto at serbisyong mapagpipilian ng mga mamimili. Di ba may kasabihan tayo na the more, the merrier. That is true at ang konteksto at pagpapaliwanag na nakapaloob doon ay may katotohanan. Mas maraming produkto, mas maraming mapagpipilian ang mga mamimili, lalo na ngayon sa panahon ng holidays na tayo ay may purchasing power na tinatawag. Ano po? So, pangalawa dyan, napapababa nito ang halaga ng mga nabanggit na produkto. Natural dahil may kompetisyon sa pagitan ng mga kumpanya at sa pagitan ng mga produkto, kinakailangang ibaba ng ilan or magbaba ng presyo ang iilang mga kumpanya or produkto para sila ay tangkilikin din ng mga mamimili. Okay? So, yun ang isa sa mga positibo. Panghuli dyan, nakakalikha rin ito ng mga trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Alam natin na may katotohanan yan. Okay. Isang magandang halimbawa sa Jollibee or sa McDonald's, no? Na kung saan ito ay nagdudulot or nagbibigay ng mga part-time jobs, lalong-lalo na sa ating mga
non-professional students or yung tinatawag nating mga working students, ano. So, marami tayong kakilala niyan marahil ang ating mga online, tuties ngayon ay may kakilala ring ganyan, ano. So, nagdudulot ito ng, working opportunities and working avenues para sa napakaraming mga, tao, particular sa mga Pilipino. Pero kung may positive, mayroon ding negative. Okay. At sa nakikita niyo diyan, isa sa, negatibong epekto nito ay ang pagkalugi ng mga lokal na mamumuhunan, okay? 'Pag sinabi nating lokal, yan yung mga domestic investors or yung mga kapwa nating Pilipino na naninirahan at namumuhunan sa kanilang mga negosyo dito sa ating mahal na bayang Pilipinas, okay? So, higit na may malaking puhunan ang mga multinational or transnational companies kumpara sa mga maliliit na lokal na mamumuhunan. Kung kaya't nagkakaroon talaga ng, nagsa-suffer o medyo nalalagay sa alanganin ang ilan sa mga lokal na mamumuhunan, okay? So, ang kasamaang palad din diyan kaugnay nung unang negatibong epekto, maraming mga mamumuhunang lokal ang tuluyang nagkakaroon ng closure dahil hindi sila nakakasabay sa hamon at sa daloy ng, negosyo or sa hamon na dulot ng mga, transnational and multinational companies na tinatawag, okay? So, ang susunod natin ay ang globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural. Okay, gusto ko muna kayong tanungin mga online duties, 'no? So, sino or anong, bansa ang sa tingin niyong talagang updated kayo kung ang pag-uusapan natin ay entertainment, okay? So, alam naman natin na sa panahon ngayon lalo na't lockdown nung mga nakaraang panahon, 'di ba? Tayo ay, nakatutok sa ating mga gadgets, 'no? So, anong bansa sa tingin ninyo o sa inyong sariling mga karanasan ang talagang meron kayong pananabik or inaabangan ninyo? Ano yung mga latest na balita, lalong-lalo na sa larangan ng entertainment? Okay, habang naghihintay tayo ng sagot, batiin muna natin ang mga okay, alright, okay, okay, batiin muna natin sila Heart Contreras, alright. Alright, okay, very good, 'no? So, meron tayong mga kasagutan dito mula sa ating mga online duties. Basahin natin isa-isa, okay? May nagsabi, sabi ni Rainiel, Japan and Korea po. Si Sophia naman, talagang makabayan, Pilipinas. Sinusundan ni Michelle, ni Kiana, ni Christy, ni Zylene, ang sagot nung nauna, which is Korea. Pero maiba, nandito si Jasmine, ang sabi niya, Estados Unidos, USA po. Karamihan may sumagot ng Thailand. Alright. So, nakakatuwa, hindi kailanman magiging mali na tayo ay magkaroon ng pananabik, no, or enthusiasm sa wikang Ingles na alamin kung ano nga bang mga ganap, partikular na sa aspeto ng entertainment or show business yung mga sinabi ninyong mga bansa. Iyan ay dahil sa globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural. Okay? So narito ang diagram na maaaring magbigay sa atin ng mas malinaw na pananaw at konteksto kung bakit nga ba nakakarating or nagkakaroon tayo ng ideya about Korea, Thailand, Japan, USA, Philippines, and many others. Okay? Nariyan ang mga digitized tools. Alam ko lahat kayo ay mga digital natives. Madalang sa inyo ang digital migrants. So bilang digital natives, kayo ay may mapusok na or nag-aalab na kaalaman sa mga digitized tools katulad ng mobile phones, no? Nariyan ang computer, nariyan ang internet. Okay. So, yan, mga kagamitan na yan, ang nagsisilbing tulay, ang nagsisilbing taga-konekta kung bakit tayo sinasaklaw ng globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural. Okay? Madali ang proseso
ng pagdaloy, madali ang pamamaraan ng pagpapalitan ng ideya at konsepto. Kaya nga, nakakatuwang malaman na ang mga Pilipino ay talaga namang updated sa tinatawag nating pop culture or sa K-pop culture, sa Hallyu Wave mula sa Korea. At ang dahilan diyan ay ang mga digitized tools na talaga namang hindi na natin kaya pang bigyan ng tuldok o hindi na natin kailanman kayang tuldukan or tapusin dahil alam natin, alam ko at alam kong alam niyo rin na sa pamamagitan ng mga yan ay may naidudulot itong iba't ibang bagay sa ating mga Pilipino. Yun ang aalamin natin sa ating susunod na slide. Okay? So, muli, nandito tayo sa implikasyon. Okay? Epekto. Hindi natin maiiwasan kaakibat ng bawat pagbabago, kaakibat ng bawat breakthrough na tinatawag ang iba't ibang implikasyon. Okay? Muli, magpatuloy tayo sa positibong implikasyon. Nariyan ang mabilis na pagdaloy ng ideya at mga suhestyon katulad ng ipinamalas natin kanina sa ating diagram. Okay? So, kumbaga, in one click, meron ka na agad sagot. In one click, mag-review mo na agad at malalaman mo na pwede kang mag-comment, pwede kang mag-share. Yun ang matindi dun eh. Pwede kang, meron tayong share button na kung saan in less than in a split second, mararating niya ang iba't ibang nasyon, ang iba't ibang tao, ang iba't ibang mga individual mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Pero kahit meron tayong positibo, lagi nating tatandaan na meron din tayong negatibo. Hindi natin 'to maiiwasan, eh. Kaya nariyan ang kawalan ng pambansang pagkakakilanlan, okay? So, tutor, ano ba yung kawalan ng pambansang pagkakakilanlan? 'Pag narinig niyo yang terminolohiya na yan, we are talking about, national identity, okay? I repeat, national identity. Ulitin natin, ang pagiging, pagkakaroon ng maalab na pagkagusto sa dayuhang konsepto o sa mga dayuhang bagay o sa mga dayuhang gawain ay hindi masama. Okay? Parte siya ng ating pamumuhay, isa siyang magandang bagay, subalit wag nating kalilimutan na tayo ay mga Pilipino pa rin. Lagi pa rin nating itaguyod ang ating sariling atin, 'di ba sabi nga, love your own skin, love your kind, patronize your own, 'no? So, 'wag nating hayaang tuluyang mawala ang pambansang pagkakakilanlan ng mga Pilipino dahil lamang sa naidudulot ng globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural. Isang paalala mula kay Tutor Leah, sa isip, sa salita at sa gawa, panatilihin natin ang diwang makabansa at makapilipino. Okay. So, hello muna kay Marco Paul Ian Rodriguez, watching from Baruya High School, and Leah Bakyal from Butuan City. Okay, hello kay Tutor Edwin na taga Butuan City. Magandang hapon sa iyo, sir. Okay, national identity. May pa-hearts inside you. Tama yan. Okay? And ito pa ang isa sa masasabi nating talagang medyo mahalaga or dapat nating pagtuunan ng pansin, no? Pagdating sa implikasyong negatibo. Yung sinasabi nating banta sa pambansang seguridad. Kung kanina national identity, dito naman national security. Ang pagbabantay or pagtataguyod sa national security ay tungkulin ng bawat Pilipino. Hindi lang yan tungkulin ng mga nakakatanda, yan ay tungkulin ng bawat Pilipino. Walang pinipiling edad, walang pinipiling kasarian, walang pinipiling profesyon, at walang pinipiling economic status kung tawagin ng iba. Okay? Sa pamamagitan kasi ng internet, halimbawa, nagkakaroon ng posibilidad ang ilang mga individual na maglabas ng mga bagay na talaga namang makakapinsala sa ating pambansang seguridad. Diba? Sabi ko nga, it's just one click away. Pwedeng pumasok dyan ang ideya ng terorismo, ang ideya ng karahasan,
ang ideya ng pananakot, okay, the culture of violence, no? Pwedeng magamit ang ating mga tinatawag na technological tools, no? So, pwede tayong ma-damage doon at pwede tayong magkaroon ng malaking suliranin sa aspeto ng tinatawag nating pambansang kaligtasan, pambansang seguridad, or national security. Okay? So, sana habang tayo ay nagkakaroon ng diskurso patungkol dito, kaya nating gampanan ang mga bagay na ito bilang pagpoprotekta or pagtataguyod sa ating national security. Okay? Okay, dumako tayo sa tinatawag nating globalisasyong political. Okay. Maliban sa mga nakikita niyo dito, mag-type in nga kayo sa ating chat box. Ano pa sa tingin niyo yung mga organisasyon or worldwide organization na kinabibilangan ng Pilipinas na wala dito sa ating template, no? So, type in nyo lang, pwede yung acronym, pwede yung spell out, para at least yung interaction natin ay talagang naaabot namin kayo at nagkakaroon tayo ng mahusay na palitan ng ideya at mga pananaw patungkol sa globalisasyong politikal. Again, using our comment box, i-type in ninyo yung mga alam ninyong organisasyon na kinabibilangan ng Pilipinas at ng iba't ibang lugar or bansa all over the world. Okay, while we are waiting for the responses, isang maalab na hapon pagbati mula kay Tutor Lee, kila Emilda Labrador, ganun din kay Alfonso, ganun din kay Saij or Saiji. Okay, elementary siya, pero welcome sa'yo. Ganun din kay Sophia from, okay, NOHSCC. Napakahaba ng pangalan ng school. Okay, nakakatuwa. Sabi ni Rainiel Tutor, United Nations, andyan ang UNICEF, andyan ang ASEAN, nandiyan ang DOH, okay, nandiyan ang World Health Organization, muli from Rainiel, DILG, okay. So, nakakatuwa, no? May mga binanggit yung ating mga online duties na wala dito. Ulitin ko, nandiyan ang United Nations, ang UN, nandiyan ang WHO or World Health Organization, nariyan din ang UNICEF. Alright, so alamin na natin, ano nga ba ang mga globalisasyong political or ano ang katuturan nito? Okay, ito ang mabilisang ugnayan sa pagitan ng mga bansa samantalang samahang regional at maging ng pandaigdigang organisasyon na kinakatawan ng kani-kanilang pamahalaan. Okay, good afternoon, Clyde Talavera. Alright, so narito ang ilang mga halimbawa, ang Association of Southeast Asian Nations na kung saan kabilang ang Pilipinas. Okay, so natatandaan po nung tayo ay face-to-face pa, meron tayong mga competition, no, ASEAN competition. Even now na tayo ay online and work from home, meron pa rin tayong mga competition, no? So, ang globalisasyong politikal ay isang mahalagang bagay. Ito ay mahalagang anyo ng globalisasyon sa pamamagitan kasi nito nagkakaroon tayo ng ugnayang politikal sa iba't ibang bansa na talaga namang nakakapagbigay sa atin ng malaking tulong sa panahon ng pangangailangan, partikular sa panahon ng trahedya, sa panahon ng kaguluhan at marami pang iba. Okay, andyan din ang Japan International Cooperation Agency or mas kilala natin sa tawag na JICA. Okay, nagmula yan sa Japan. Yan ay isang organisasyon na talagang open sa lahat, no? Open sa lahat yan, lahat ng gusto sumapi sa organisasyon na yan. Isa sa mga sa tingin kong pinakagusto kong proyekto ng JICA ay yung tinatawag nilang exchange programs, no? So marami tayong mga mag-aaral mula sa iba't ibang universidad ang nag-a-apply dyan at napagtatagumpayan nila ang maging exchange students. Doon sila mag-aaral sa loob ng ilang buwan, aaralin nila ang wikang Nihongo ng Japan at nai-impart din nila or naibabahagi din ng mga
kapwa mamamayan nating Pilipino ang ating kultura sa Japan, no? So, in other words, yaan ay political, yaan din ay may kinalaman sa edukasyon na talaga namang nakikinabang ang bawat isa, no? Okay. So, susundan din yan ng basic education sector transformation or BEST kung yan ay nagmula sa bansang Australia, no? Kung mapapansin niyo ngayon, bakit kaya Tutor Leah kami ay hanggang grade 11 at grade 12 na? Samantalang yung mga ate at kuya namin, sila ay gumugol lamang ng 10 taon, combined ang elementary at ang secondary. So, ang dahilan doon ay dahil meron tayong pakikipag-ugnayan sa Australia na siyang utak ng basic education sector transformation na kung saan sila ay nagsabi na sa halip na 10-year education system, gawin natin siyang 11 or 12-year education system. Nagkaroon din tayo ng mandatory kindergarten education system because of that, no? So, ulitin po, ang globalisasyong politikal ay talagang malawak ang sinasaklaw dahil dito tayo ay nagkakaroon ng mas malawak, mas masigla at mas maayos na ugnayan na talagang nakakaapekto sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay katulad ng edukasyon. Okay, isang mainit na pagbati muli kay Jillian Hermosura mula sa Frances National High School. Ganun din kay Cyril Lapay, watching from Magdalena Gafood High School. Yan yung school na very active na nakaraan. Hello sa mga taga Magdalena Gafood High School. Hindi rin pahuhuli dyan ang military assistance ng US. Okay? Alam naman natin. Anyone? What do you mean by BFA? Sige nga, type in natin sa ating comment box. What do you mean with the acronym VFA? Okay? So habang hinihintay natin ang kasagutan, ang military assistance ng US, sila ay nagpapadala dito ng mga military forces na kung saan sila ay nagsasanay dito sa ating lugar bilang paghahanda sa mga untoward incidents katulad ng terorismo, no? So malaking bagay ang naidudulot niyan dahil nabibigyan tayo ng sapat na kaalaman, sapat na taktika, kanila ring ibinabahagi ang kanilang mga kagamitan, no? Mga kagamitang may kinalaman sa pandirigma, yung tinatawag nating mga logistics, weapons and logistics, no? Na kung saan ibinabahagi nila sa mga kasundaluhang Pilipino. Okay? Meron na bang sumagot what BFA is sa ating comment box, no? Ayan, hintayin natin. Sa tingin ko, alam mo ng mga online tuties natin kung ano yun Okay, no? So, tatandaan natin sa globalisasyong politikal, maaari siyang bilateral. Pag narinig niyo yung bilateral agreement, no, sa pagitan lamang ng dalawang bansa. For example, ang military assistance ng US, we have the United States of America and the Philippines, no? Kaya nga nag-uusap ang mga pangulo natin diyan, 'di ba? Okay, so pag narinig niyo naman yung multilateral agreement from the word multi, so meron tayong higit sa dalawang bansa ang mayroong ugnayan, no? So, marami tayo niyan. Ang United Nations ay multilateral. Ang military or BFA ay bilateral. Okay, so may sumagot dito. Okay, sabi ni Sophia, si Amore, or si Amor, si Saj, si Levi Jean. Okay, so para sa kaalaman ng lahat ng ating online learner, ang VFA ay tinatawag nating Visiting Forces Agreement. I repeat, VFA stands for Visiting Forces Agreement. Okay? So sila ay dumadako dito sa atin at dito sila nagsasanay. Okay? Alright. So dumako naman tayo sa susunod. Very good sa mga sumagot. Okay. Meron pa rin tayong mga implikasyong negatibo at positibo. Number 1, ito ay nagdadala ng mga pang-ekonomikong oportunidad sa edukasyon at pangkultural sa
magkakabilang bansa, okay? Or magkakaibang bansa. Okay, or kabilang bansa, okay? So katulad ng nabanggit ko kanina 'di ba sa GCA 'no, nagkakaroon tayo ng exchange programs. So yun ang pagpapaliwanag ng implikasyon na yun. Okay, punta tayo sa number 2, pagtutulungan pagtutulungan ng mga bansa upang higit na maisakatuparan ang mga programa at proyektong mag-aangat sa pamumuhay ng mamamayan. So, ulitin ko, ang multilateral at bilateral na ugnayan ay may layuning iangat ang ekonomiya, ang pamumuhay, ang kabuhayan, ang estado ng bawat bansang kabilang. Pero magkakaroon yan ng negatibong pananaw kung, eto yon, ito ay sagabal sa pag-unlad ng isang bansa kung iilang interes lamang ang bibigyang pansin. Kung kaya't mahalaga na sa bawat ugnayang politikal or globalisasyong politikal na namamayani sa kasalukuyan, napakahalaga na binibigyan ng bawat bansa ang interes at binibigyan natin ng pagpapahalaga ang interes ng bawat bansa. Kung ang pangunahing interes ay magtulungan, iangat ang bawat isa, ang kabuhayan, ang pamumuhay, ang estado ng edukasyon, then that's good. Pero kung iilang interes lamang ang mabibigyan ng pansin, nagiging negatibong implikasyon siya. Kung ang pag-uusapan natin ay globalisasyong politika. Diba? Sabi nga nila, there are no permanent friends, only permanent interest. Sana wag ganon. Lagi nating isipin na sa ating pamumuhay sa kasalukuyan, dapat tayo ay magkakaibigan at may iisang layunin at hangarin at yun ang pagtutulungan upang lahat tayo ay sabay-sabay na makaranas ng kaunlaran at pagbabago sa lahat ng aspeto. Okay? So, ayan, tumawa si Rainiel, ha, ha, ha. Okay, so again ha, sana tayo ay nakakasunod, my dear online tuties, sa ating ARPAN 10 level up Itulay, okay, tutorial. Hello kay Jasmine Arseno watching from Gafood again, Doña Magdalena High School. All right, no? So, ngayon naman dumako na tayo sa tinatawag nating pagpapamalas ng inyong natutunan ngayong hapon na ito sa pamamagitan ng pagsagot sa ating maikli ngunit malaman na assessment or gawaing pagtatapos, no? So, i-ready na natin ang ating mga sarili, natural. Babasahin natin maigi ang mga katanungan. Okay. Okay. Bilang karagdagan, okay, bago yon, nais ko munang sabihin ang mga hamon na dulot ng globalisasyon. Na ang globalisasyon ay positibo, pero tatandaan natin, meron pa rin itong mga kaakibat na hamon. Nariyan yung tinatawag nating a guarded globalization na kung saan dito ang mga dayuhang mamumuhunan tulad ng mga TNCs and MNCs ay pinapatawan ng taripa or buwis no sa kanilang mga produkto nang sa gayon ang presyo nito ay medyo mag-iiba at magkakaroon ng pagkakataon ng ating mga local investors or local business sectors na makipag-compete or makipagkompetensya sa kanila. Okay? Nariyan din ang pagbibigay ng subsidy or sa mga mamumuhunang lokal. Usually dito, binabawasan ang taripa ng mga local products, no? Para at least makasabay sila sa hamon ng pagpasok ng mga multinational and transnational companies. Okay? Nariyan din ang patas o pantay na kalakalan or fair trade. So, layunin nito na mapanatili ang tamang presyo ng mga produkto at serbisyo. For example, yung mga nagtitinda ng palay, no, bago yun bilhin sa kanila, kinakailangan na binabayaran din sila ng sapat at tama at walang pang-aabuso. Kumbaga dun sa presyo, kung ano yung nararapat, yun ang ibabayad sa ating mga producer bago nila ilagay sa merkado or sa mga market, no? Kaya ang pagtulong sa bottom billion, so ito ay isa ring hamon dulot ng globalisasyon. Hindi kasi lahat ay nakakasunod sa daloy ng globalisasyon. May mga naiiwan pa rin, particularly ang mga bansa sa Asia, higit lalo sa
Africa, no? So dito, binibigyang diin na dapat yung mayayamang bansa, nagbibigay sila ng tulong pinansyal or financial aid sa mga bansang kabilang sa bottom billion, no? Pero dito may pagkatalo na dapat ginagampanan din ng mga nasa otoridad ang tamang mga programa, sila ay nagpapatupad pa rin ng mga tamang programa upang um, matugunan pa rin ang pangangailangan ng mga nasa bottom billion. Dahil tatandaan naman natin na may hangganan ng pagtulong at mas kinakailangan na talaga yung masusi at maayos na programa para talagang no one is left behind. Okay? So, eto na, totoo na. Punta na tayo sa ating tayahin. Okay, ready na tayo ha? So, gamit ang iyong mga natutuhan sa mga araling na talakay, tutukuyin lamang natin kung ang mga sumusunod ay tama o mali at ilalagay ang iyong sagot sa ating chat box. Get ready! Ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Do not forget to type in the item number with your answer. Tama o mali? Okay. Basahin natin. May mga sagot na ba? Okay. So, sabi ni Rainiel, tama. John Luis, tama. Crisel Alea, tama. Mukhang may tama talaga tayong lahat dahil lahat tayo ay check na check. Very good. Okay, number 2, no? May tatlong anyo ng globalisasyon. Kinabibilangan ito ng economical, sociocultural, at geographical. Muli, economical, sociocultural, at geographical. Okay, ano kayang sagot? Tama o mali for number 2? Okay? Sabi ni Crizel Ann Mojica, 2, mali. Okay? 2, mali. Sabi ni Rainiel Alea, alright. Maraming sumagot ng mali, Crizel and John Luis. Okay, mali. Sapagkat hindi ito geographical, ito ay kinakailangang political. Let's move on to number 3. Kalakip ng socio-cultural na globalisasyon ang unti-unting pagkawala ng pambansang pagkakakilanlan or national identity. Okay, ano kayang sagot sa number 3? Do not forget to type in the item number online duties para at least nakakasunod tayong lahat. Okay, so sumagot si Jasmine, mali. Okay, Sophia, mali. 3, tama. Okay, sabi ni Sage, tama. Okay? So, tama. Ulitin ko ha, sa isip, salita at sa gawa, maging Pilipino tayo pero hindi mali ang maging curious at humanga sa dayuhang mga ideya. Okay. Number 4, hindi mapaghihiwalay ang manifestasyong economical, political, kultural sa usapin ng globalisasyon. Hindi siya mapaghihiwalay, ibig sabihin, magkakaugnay pa rin. Tama kaya o mali? Okay. So, type in the item number. Sabi ni Levi Jean, Tim, tama. Okay. Check natin kung tama nga ba. Alright, very good, no? Rainiel, tama. At marami pang sumagot ng tama. Tama talaga. Okay? So, magkakaugnay yan. Sinasaklaw ng globalisasyon ang tatlong bagay na iyan. Okay, panghuli. Okay, bilang panghuli, okay, mabilis na nagbabago ang paraan ng palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa sa daigdig sa nagdaang siglo. Okay, so, alright, sa tingin ko ang sagot natin dyan, tama nga ba o mali? Tama ba na nakalagay ang sagot na tama o mali? Okay. So, number 4, very good. It's actually tama. No? Kung dati tayo ay nagsimula sa barter, direct man or indirect, habang lumipas ang panahon, katulad ng tinalakay ni Tutor Edwin, at saka tinalakay ko nung nakaraang panahon, ngayon nagbabago na. No? Tayo ay iba na ang paraan ng palitan ng mga produkto. Nandiyan na ang online shopping, halimbawa na tinatawag. May I know your scores, my dear online learners? Type in natin ang score natin sa ating comment box. Okay. Hi, Alea Nicole. Opo, tama. Okay. Nakakuha niyo siya ng tama. Okay, 4/5 si John. Michelle, 5.
Okay, very good sa mga nakakuha ng tamang 5/5. Kung sakaling hindi natin na perfect ang ating assessment, huwag tayong mag-alala, there's always a room for learning. Okay? So, flex ko lang ang ating scan nyo yan para mas matugunan namin ang inyong mga feedback. Alright? So, kami yan, Araling Panlipunan, ang inyong mga tutors. Okay? So, abangan natin. Maraming salamat. Okay? Muli, ako si Tutor Leah from SDO Olongo po nagsasabi na dito sa Iskupil, ikaw, siya, ako, tayong lahat ay sabay-sabay na papandayin ang diwang makabansa, makadiyos, makakalikasan, at makatao. Muli, maraming salamat hanggang sa susunod na pagkikita. Bye and thank you.